Good morning mga Dods. Itong vlog ko ngayong araw na ito, yung ipinunla kong kamatis, ililipat ko na siya rito sa flat. So dahil tag-init ngayon, kailangan ko muna babasain yung lupa kasi tuyong-tuyo. Pero bago ang lahat, moly. Babasain ko muna ito. Kailangan basang-basa yung yung lupa para pag-transfer hindi mamatay yung binhi. Punla na kamatis. Yun ngayon siya ang ililipat ko doon sa flat. So isa-isahin ko yan na tatanggalin, tapos itatanim ko siya doon sa ginawa kong flat pagkatapos ko basain yung lupa. Ito ang tinatawag na land preparation bago mo i-transfer yung binhi para pino yung lupa, hindi siya mamamatay kaagad yung binhi na ilalagay mo. Kailangan pinuhin mo siya, tapos lagyan mo siya ng tubig. Doon ako sumasalok ng tubig kasi mayroong maliit na balon doon. Doon may tubig doon, kaya doon ako kumukuha. Nakakuha na ako ng binhi. Ngayon, nilagyan ko ng butas dito para ko siya maitanim. Kailangan dahan-dahan, maingat yung pagkuha. Kasi masilan yung napakasila nung mga binhi. Susukatin ko muna. Ay, sobra. Malayo, dito. Yan. Ito, kukuha na ako ng mga tatlong binhi. Tapos tatabunan lang ng lupa. Kailangan pagtanim, doble ang pagbasa ng lupa, yung preparasyon. Ang importante doon, yung preparasyon. Ito yung balon na sinasabi ko. Ngayon, itong nasa dulo, hindi pa basa. Kaya, babasahin ko muna. Para maganda pa yung pagtanim. Correction lang pala doon sa sinabi ko na land preparation. Siguro pwede ring land preparation, pero pag land preparation kasi malawak siya. Siguro sabihin na lang natin na soil preparation para doon sa halaman natin. So magtatanim ako ulit ng panibago. Itong flat na ito, dati kasi tinaniman ko ng ng talong. Tapos ito, okra, nabuhay yung okra, pero yung talong hindi nabuhay. Okra. Tapos dito, yan, yung upo. Kaya tinanim ko siya diyan sa may poste ng kulungan para pag lumaki siya, ganyan, tataas siya. Diyan siya gagapang. May kasabay na talong ito, kaya lang yung talong namatay, hindi nabuhay. Tapos naglagay din ako ng rito sa gilid. Yung upo. Kung matatandaan nyo yung mga upo na malalaki, yan. Likod na ng bahay namin to. May bakod na barbed wire. So sayang yung espasyo. Nagtanim ako ng 7 puno ng sitaw. Ito na sila ngayon. Ito na yung mga sitaw ko. Ang tataba, ang lalaki ng mga dahon. So mga ilang linggo na lang siguro to, baka magbubunga na itong mga sitaw ko na ito. So pag nagbunga yan, libre na naman ako ng sitaw, kagaya ng sitaw na tinanim ko doon sa harap nung nakaraan. Kung kumuha ako ng bunga ng sitaw, 10 o isang lutuan na yun kasi ilan kami kumakain. Samantala pag bumili ka ng sitaw sa palengke,
5 piraso, 10 piso, hindi pa mahaba. Ito magandang variety, mahaba ang variety ng sitaw na ito. Ito naman, ang ganda ng bulaklak, yung violet. Maganda kasi tignan kapag marami kang tanim na halaman o marami kang tanim na bulaklak. May maliit naman na bakanting lote rito sa harap bahay namin. Tignan niyo yung kamatis ko. Ito, bali ang bunga niya, 12 na. Nagbubunga na yung aking upo. Kailang, ito yung bunga niya, parang namumula. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. So, maraming salamat sa inyong panonood. At sana'y nakapulutan ng aral yung aking pagtatanim ng mga halamang gulay. Ayan, yung aking sitaw, napakataba nila. Ang ganda ng kanilang tubo. Salamat. Happy panood. Bye-bye.